Kapag sumali ka sa isang karera ng paglalayag, inaasahan mong magkakaroon ng hamon at lalaban ka para sa panalo, hindi mo inaasahan na lalaban ka para sa iyong buhay at sa buhay ng iyong mga kasamahan sa tripulante. Baka nakita mo na ang mga ito bilang hiwalay na kwento sa channel. Gamitin ang mga kabanata sa ibaba ng deskripsyon para mag-navigate sa compilation na ito. Noong Abril 2015, isang malakas na bagyo ang tumama sa Mobile Bay sa gitna ng Dauphin Island Sailing Race sa Alabama. 8 bangka ang tumaob at 6 na tao ang hindi na nakabalik. Ang Dauphin Island Yacht Race ay taunang paligsahan ng paglalayag sa Mobile Bay, Alabama mula pa dekada 1920. Ang spring event ay isang pagdiriwang ng kultura ng pandagat ng Gulf Coast na umaakit sa veterano at libangan ng mga mandaragat, habang ang lokal na komunidad ay nag-e-enjoy sa kasiyahan sa dalampasigan. Ang karera, 18 nautical miles ang haba, ay magsisimula sa Upper Bay at tatawid sa linya malapit sa Dauphin Island Bridge sa timog kanluran ng bay. Ang bay ay may karaniwang lalim na 10 talampakan at may lawak na humigit kumulang 413 square miles. Pinoprotektahan ito ng mga isla mula sa Gulf of Mexico. Ang karera ay ginaganap ng salita ng 3 yacht club, Buccaneer, Fairhope at Mobile Yacht Club. Noong 2015, ang Fairhope Yacht Club ang namahala sa pag-oorganisa ng karera na may 125 bangka at humigit kumulang 475 na mga mandaragat. Sa umaga ng Abril 25, may banayad na hangin sa Mobile Bay habang naghahanda ang mga mandaragat para sa karera. Si Ron Gaston at Hannah Blalak ay nag-e-ensayo ng trapezing sa Kyler, isang 16 na talampakang katamaran. Si Ron, 50 taong gulang, ay halos buong buhay naglalayag. Ikinabit niya ang harness at sumandal pa atras sa tubig. Si Hannah, 15 ay hindi pa nakasakay sa sailboat. Matalik siyang kaibigan ni Sarah, anak ni Ron. Ang hobby cat ni Ron, tulad ng iba, ay magaan at kayang hilahin sa dalampasigan gamit ang kamay. Sa mga bangkang sasali sa karera, may mga bangkang gawa talaga para rito. Malalaking barkong may magarang kabina. At mas maliliit na bangka gaya ng hobby cat ni Ron. Ang mga crew ay kasing diverse ng kanilang mga kasanayan at karanasan gaya ng mga bangka sa karera, ilang oras bago magsimula ang karera. Nagbabala ang Storm Prediction Center ng matinding panahon sa Gulf Coast, kabilang ang malalakas na hangin, yelo at posibleng buhawi. May 15% na tsansa ng hangin na higit sa 50 knots na karamihan sa mga babala ay nasa pagitan ng 1,000 at 100 at 1,500. Habang nasa tubig, isang opisyal ang nagradyo sa opisina ng club na mag-post ng scratch sheet. Ang scratch sheet ay listahan ng mga sasakyang dagat at kanilang handicap para maikumpara ang iba't ibang laki at klase ng sasakyang dagat. Ang narinig ng opisina ay scratch ang karera sa 07:57 habang nagtitipon ang mga mandaragat sa look para sa 07:30 na simula naglabas ng mensahe ang website ng Yacht Club. Kanselado ang karera dahil sa panahon. Naglabas ang National Weather Service sa mobile ng hazardous weather outlook, sinundan ng critical forecast sa 08:08. Babala ng kidlat at kulog mula kanluran. Sa 08:10, inalis na ang abiso ng pagkansela mula sa website. May taga National Oceanic and Atmospheric Administration na pumunta rito kagabi para mag-briefing tungkol sa panahon. Alam mo ba kung nakapaglayag ka na sa Mobile Bay na maaring maganda ang panahon sa isang sandali, tahimik sa susunod at biglang darating ang isang malakas na bagyo? Si Gary Garner, komandor ng Fairhope Yacht Club, ang nag-utos na ituloy ang karera. Sinabi niyang ang mensahe ng pagkansela kanina ay isang hindi sinasadyang pagkakamali. Nagdulot ito ng kalituhan sa dagat, kaya naantala ang pagsisimula ng karera mula 9:30 hanggang 10:30. Narating na ngayon ng bagyo ang daungan ng Pascagoula, Mississippi, 40 milya timog kanluran ng Mobile. Ang bagyo ay dumadaan sa Louisiana sa bilis na 40 knots. Noong 937, isang bugso ng hangin na 56 knots ang tumama sa West Cameron Block.
17 oil rig sa Gulf of Mexico, kasunod ng bugso na 72 knots sa West Cameron Block, 110 oil rig. Ang pagtaas ng panahon na ito ay papunta sa Mobile Bay. Noong 1045, naghahanda ang mga bangkang nasa Mobile Bay para sa simula ng karera. Tinitingnan nila ang cellphone at instrumento para sa weather updates. 8 bangka ang umatras. 117. Sundin ang payo ng Commodore ng club na sumali sa karera gamit ang 24 piyeng single-held na bangkang delayag na Razor. Nag-uusap sina Leonard Luton, ang kanyang ama, at 3 kaibigan tungkol sa paparating na ulat ng panahon. Nagkasundo silang lahat na malamang ay darating ang bagyo ng 16-15, sapat pa ang oras nila para isakatuparan ang kanilang plano sa karera. Maglalayag sila papuntang Dauphin Island, tatawid sa finish line, babalik at ligtas na uuwi sa pantalan. Bago ang bagyo, nagbigay ng countdown ang safety boat kasama ang mga opisyal. At sina Leonard at ang kanyang crew ang unang naglayag. Ang magagaan na katamaran ay mabilis humati sa tubig, kaya kabilang sila sa pinakamabilis na sasakyang pandagat sa karera. Sina Hannah at Ron na sakay ng Kyler ay biglang sumulong at nilampasan ang 3 6 na monohull sailboat na Windnuts sa pamumuno ng kaibigan ni Ron, si Scott Godbold. Sa simula ng karera, sina Hannah at Ron ay nakikipagpaligsahan kay Shane Gaston, kapatid ni Ron, na naglalayag din ng parehong katamaran. Sa gitna ng karera, gumawa si Ron ng kalkuladong galaw. Imbis na dumaan sa pinakamaikling ruta diretso Dauphin Island, nagpasya siyang magtimon pakanluran bago lumiko patimog. Nagbunga ang estratehiyang ito. 2:00 ng hapon, sila ang unang tumawid sa finish line. 1 minuto pagkatapos, sumunod si Shane, kapatid ni Ron. Hindi rin nanatili sina Ron at Shane sa Dauphin Island tulad nina Leonard at kanyang crew. Kinuwenta nila na makakauwi sila ng ligtas bago lumala ang panahon, kaya naglayag na sila pauwi. Bago mag 1,500, dumilim ang kanlurang langit habang lumalapit ang bagyong may kulog sa Mobile Bay. Isang pader ng ulan ang bumalot sa kanlurang abot-tanaw. Sabi ni Ron kay Hannah, "Maaaring umulan tayo." Pero umaasa siyang makakarating sila sa Buccaneer Yacht Club. Bago ito dumating, hawak ni Hannah ang handheld global positioning system at madalas itong tingnan para subaybayan ang progreso nila. Namamangha siya sa bilis ng kanilang nararating. Isinabit niya ang tali ng global positioning system sa kanyang leeg at itinago ito sa loob ng kanyang life jacket. Ang bagyo na nagsimula sa Texas ay tumawid sa 3 estado upang marating ang kanlurang bahagi ng Mobile Bay. Sa kanyang daraanan, nahati ito sa 3 selula ng bagyo. Bawat isa ay may malamig na hangin at yelo na itinaas ng mainit na hangin mula ibaba. Madalas, basta nawawala ang malamig na masa, pero kapag tumatawid ang bagyo sa lupa, napipigilan ang pag-angat ng mainit na hangin. Nagiging dahilan ito para bumagsak sa lupa ang malamig na hangin at mga piraso ng yelo. Kapag bumagsak ang mga piraso ng yelo, pabalik sa mundo, lumilikha ito ng malakas na pababang hangin. Habang bumabagsak ang mga ito at natutunaw ang yelo, ang tubig ay sumisingaw na siyang nagpapalakas sa pababang hangin at lalo pang pinatitindi ang lakas nito. Nagdadala ito ng malamig na hangin sa ilalim ng bagyo, kaya nagkakaroon ng malalakas na bugso ng hangin. Lalong lumalakas ang lamig kapag sumasalubong ito sa tuyong hangin sa paligid ng Mobile Bay. Habang bumababa ang temperatura, siksik ang hangin, tumataas ang barometric pressure at lumalakas ang bugso ng hangin. Natukoy ng mga weather station sa paligid ng Mobile Bay ang pagbaba ng temperatura at pagtaas ng pressure. Makalipas ng 3:00 ng hapon, dumaan ang malalakas na hangin at napakataas na alon sa Mobile Bay. Kumikidlat, malakas ang ulan at bumaba bigla ang temperatura. Habang lumalakas ang bagyo, naramdaman ni Hannah ang malamig na hangin at biglang nawala ang katahimikan dahil sa malakas na ihip. Tumaob ang kanilang bangka, ang Kyla, at nahulog sina Hannah at Ron sa tubig. Hinawakan ni Ron si Hannah at ang lubid na nakakabit sa bangka. Tinangay ng hangin ang nakataob na bangka palayo kina Ron at Hannah. Binitawan ni Ron ang lubid at hinawakan si Hannah. Mga 3 pumilya sa hilaga,
Sinimulan ni Philip McNamara ang kanyang unang duty bilang opisyal ng Coast Guard. Sunod-sunod ang mga tawag ng saklolo. Sa ikatlong tawag, malinaw na may malaking pangyayari. Agad kumilos ang Coast Guard, nagmamadali ang mga autoridad na maunawaan ang sitwasyon. Habang nilalabanan ng mga mandaragat ang bagyo sa Luk, maraming bangka ang naipit at nagsusumikap makaligtas ang tripulante. Nagpadala ang Coast Guard ng maraming barko at eroplano para maghanap ng mga survivor. Kapag ang bangka ay nasa panganib at nagpadala ng Mayday call ang kapitan, kasama rito ang pangalan ng sasakyan, lokasyon, uri ng emerhensya, at dami ng tao sa loob. Ang impormasyong iyon ay nagbibigay sa Coast Guard ng malinaw na utos na iligtas ang X bilang ng mga tao. Nanghingi ng Coast Guard sa mga organizer ng karera ang listahan ng mga sasakyang dagat at tao, hindi ito kompleto. May listahan ng yacht club ng mga bangka sa karera, pero wala silang listahan ng tripulante. Kung hindi nila alam ilan pa ang nawawalang tao o sasakyang dagat, mas mahirap pamahalaan ang trabaho nila. Isang opisyal ng Coast Guard ang kumontak sa mga pamilya para malaman ang nawawala. Sina Ron at Hannah ay nakikipaglaban sa alon at hangin. Kinuha ni Ron ang basang telepono mula sa waterproof na lalagyan. Naituro ni Hannah sa mga tagapagligtas ang kanilang lokasyon gamit ang Global Positioning System Coordinates. Si Shane, kapatid ni Ron, ay nahirapan sa sunod-sunod na pagtaob ng bangka bago makarating sa pampang. Tuloy ang search and rescue hanggang gabi. Hindi pa rin natatagpuan si Leonard Luton mula yate na Razor at mga kasamahan niya. 5 araw na silang inanod ng agos sa dagat mula ika-12, ika-25 at ika-30 ng Abril. Nagsagawa ang Coast Guard ng 100 at 45 na paghahanap na sumasaklaw sa 7,000 at 500 na milya kwadrado ng karagatan. Lumilipat ang mga tagapagligtas sa ibang bangka upang humanap ng mga nakaligtas. Ilang oras matapos, sinagip ng Coast Guard si Leonard. Ang isa niyang kasama ay natagpuang patay at ang isa pa ay hindi na nakita muli. Ang yacht club ay may mga kasong umaabot sa mahigit $7 milyong. Pinayagan pa rin nilang magpatuloy ang karera kahit alam nilang may paparating na matinding panahon sa Luk. Wala rin silang kompletong listahan ng mga kalahok. Mula noon, nakipagtulungan ng malapitan ang mga tagapag-organisa ng karera sa Coast Guard para mapabuti ang pagkuha ng impormasyon ng tripulante at bangka sa bawat karera. Pero hindi nito inaalis ang pananagutan ng mga kapitan at tripulante sa paglabag sa mga babala ng panahon. 8 bangka ang umatras sa karera, inuna ang kaligtasan ng kanilang tripulante. 8 bangka ang lumubog at 40 katao ang nailigtas. 6 na mandaragat ang namatay. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo pang manood ng iba pang mga video mula sa channel na ito nang walang mga patalastas, maaari kang sumali sa aming Patreon. Ang link ay nasa description. Pwede kang sumali ng libre o mag-membership para sa mga benepisyo tulad ng ad-free videos, early access, at live question and answer calls. Sana magkita tayo roon. Noong ika-11 ng Agosto, 1,900 at 79,300 at 3 na yate ang naglayag para sa Fastnet Round the Rock na karera. Sa bagyong sumunod, 24 na bangka ang iniwan, 5 ang lumubog. 136 na tripulante ang nailigtas at 15 na mandaragat ang namatay. Isa ito sa pinakamalalaking pagbabago sa kultura ng offshore racing sa kasaysayan ng karera. Ang Grimelkin ay isang 30 kalahating toneladang yate na dinisenyo ni Ron Holland at ginawa ng Camper at Nicholson. Sa paghahanda para sa Fastnet Race, 1,900 at 79 nagsanay ang 6 na tripulante sa pagsali sa ilang offshore na karera bilang paghahanda sa Fastnet Round the Rock Race. Lahat sila ay mga bihasang mandaragat at kabisado nila ang bangka. Noong Sabado, ika-11 ng Agosto, 303 yate ang nagsimulang maglayag sa inaasahan at banayad na kondisyon. Sakay ng Grimelkin sina Kapitan David Sheehan, ang anak niyang si Matthew na 17 taong gulang, Nick Ward, Mike Doyle, Dave Wheeler at Jerry Winks. Ang Fastnet Round the Rock Sailing Race ay isa sa pinakamatanda at prestihiyosong offshore racing events na nagsisimula sa Cowes, Isle of Wight. Naglalakbay ang mga yate sa timog kanluran ng England papuntang Celtic Sea.
Umiikot sila sa Fastnet Rock sa timog kanluran ng Cape Clear Island, Ireland bago bumalik sa Plymouth. Ang 600 nautical mile na karera ay inaabot ng 6 na araw at isang matinding pagsubok sa tibay ng loob at karanasan ng mandaragat. Noong 1979 ang karera ay pinamumunuan ng isang hanay ng mga patakaran na tinatawag na International Offshore Rule o International Offshore Rule. Ang International Offshore Rule ay isang sistema ng puntos para sukatin ang isang yate. Pagkatapos kunin ang mga sukat na ito, binibigyan ng handicap ang isang yate. Ang handicap ay nagbibigay daan para maitalaga ang isang sasakyang dagat sa isang klase na nangangahulugang ang mga yate na magkakapareho ng klase ay maaaring maglaban-laban. Nagbibigay ito ng paraan para magkalaban ang mga yate mula sa iba't ibang klase sa halos pantay na kondisyon gamit ang handicap. Sa loob ng ilang taon, pinursige ng mga taga-disenyo ang kanilang mga disenyo upang makuha ang pinakamabilis na yate na posible. Ayon sa mga patakaran ng International Offshore Rule, sinusukat ang International Offshore Rule sa piling punto. Kaya na ipaprioridad ito ng mga taga-disenyo para mabawasan ang handicap ng yate at maging mas malaya sa disenyo. Sa labas ng mga puntong iyon, para mapabilis, marami pang dapat isaalang-alang. Sa esensya, dalawang mahalagang aspeto ng bilis ng yate ay ang haba ng waterline at resistensya sa ilalim nito. Mas mabilis ang yate kung mas mahaba ang waterline at mas mababa ang resistensya sa ilalim nito. Ang mabagal na bangka ay may maikling alon. Habang bumibilis ito, humahaba at tumataas ang alon. Kapag umabot na sa kalahati ng haba ng waterline ang alon, lalo pa itong tumataas. Dapat akyatin ng bangka ang sarili niyang alon. Habang bumibilis ito, lumalaki ang alon na ginagawa, kaya kailangan nitong akyatin iyon gamit ang mas mabilis na takbo na nagdudulot ng mas malaking alon pa. Ibig sabihin, ang waterline ay parang speed limiter at kapag naabot na ang isang bilis na naaayon sa haba ng waterline, hindi na ito makakabilis pa. Sa ilalim ng mga patakarang ito, ang haba ni Grimalkin na sinusukat mula likuran hanggang harapan sa 30 talampakan ay magkakaroon ng mas mababang handicap kaysa sa bangkang may sukat na 40 talampakan. Gayunpaman, napapalapad ng mga designer ang beam sa bahagi na hindi sinusukat kaya napapahaba rin ang waterline. Hindi lang iyon, maaari rin nilang paliitin ang laki ng kanyang keel sa ilalim ng tubig para mas kaunti ang drag niya sa ilalim ng tubig. Ang mga yate na may ganitong disenyo ay kadalasang mas malapad at mababaw. Sa tamang pag-iingat, kamay at kondisyon, si Grimalkin ay isang malakas na kalaban na may bihasang crew at kapitan. Maganda ang panahon sa paglalayag at nagsimula na ang karera noong Agosto 13 na sa dagat Celtic ang mga yate. Ang ilang mas malalaki at mabilis na sasakyang pandagat ay nakalibot na sa bato at bumalik sa ruta. Nagsisimula ng lumakas ang alon habang lumalakas ang panahon. Palakas ng palakas ang hangin at nagpasya ang kapitan, David Sheehan, na maglagay ng reef. Ang reef ay mga loop sa pangunahing layag. Lumalakas ang yate kapag sobra ang layag na bukas tuwing malakas ang hangin. Kaya binababa mo ng kaunti ang layag at itinatali ito sa boom. Sa pamamagitan ng mga reef loop sa mga susunod na oras, itatali ni David ang lahat ng set ng reef bago tuluyang ibaba ang layag. Kamakailan, nakinig si David sa shipping forecast tulad ng araw-araw niyang gawain. Ang shipping forecast ay araw-araw na ulat ng panahon sa radyo sa itinakdang oras. Maaaring makinig sa forecast at makuha ang pinakabagong impormasyon sa panahon ang lahat ng sasakyang pandagat. Noong 1979, ito lang ang paraan para makuha ang impormasyon sa panahon. Kaya naman ang Fastnet Fleet ay sabay-sabay na makikinig at makakakuha ng parehong impormasyon. Pagkatapos ay papatayin ang radyo at magpapatuloy sa kanilang pang-araw-araw na paglalayag. Ipinahayag ng broadcast ang hangin na 45 knots na itinuturing ng mga batikang mandaragat bilang malakas pero kayang tiisin. Ika-12 ng Agosto naglabas ang Weather Bureau ng babala ng malakas na bagyo. Pero dahil ito ay labas sa regular na oras ng broadcast, hindi ito nakuha ng Fastnet Fleet at ni David Sheehan. Higit pa roon, agad na sinundan ng matinding mababang presyon ang paparating na bagyo at ang hangin ay nagbago mula timog kanluran patungong hilagang kanluran. Sanay na si David at ang crew niya sa hindi komportableng panahon, kaya itinago nila ang mga maluluwag na gamit. Naghanda sila ng pagkain para may lakas at sa masamang panahon. Lumabas ang mga lalaki sa deck at itinali ang sarili sa bangka gamit ang tali sa kanilang harness.
Nagdulot na ng malalaking alon ang malakas na hangin nang biglang lumakas at magbago pa ito ng direksyon. Kaya nagkaroon ng dalawang magkasalungat na alon na nagbabanggaan. Nagbubunga ito ng maiiksi at matutulis na malalaking alon na nagbabanggaan mula sa iba't ibang direksyon, kaya mas tumataas pa ang mga alon. Bawat oras, lalong lumalakas ang alon hanggang maranasan ng bangka ang isa sa pinakanakatatakot na karanasan ng mandaragat. Habang bumababa ang Grimelkin sa alon, ang unahan ng bangka ay lumulubog sa ilalim ng alon habang ang hulihan ay gumugulong pataas at dumadaan sa ibabaw ng unahan. Tinatawag itong pitch pole at ito ang una sa marami pang mangyayari kay Grimelkin. Nakakayanan ni Grimelkin ang hangin mula sa isang direksyon, pero nang ito ay nagbago, may bagong puwersang dumating. Kapag ang alon at agos ay parehong direksyon, parehong puwersa ang gumagalaw sa isang direksyon. Ang alon mula sa hangin ay gumugulong sa tubig. Mararamdaman ito ng sasakyang dagat na parang papataas na alon, ngunit hindi ito yung bumabagsak na alon. Ang alon ay tumataas, pero hindi naman ito kinakailangang bumagsak tulad ng alon na bumabagsak kapag tumama sa dalampasigan. Nang nag-iba ang direksyon ng hangin, tinamaan ng hangin ang ilang bahagi ng Fastnet Fleet na salungat sa agos ng tubig. Kapag ang hangin ay kumikilos pabaliktad sa agos ng tubig, itinutulak ng agos ang ilalim ng alon sa ilalim nito. Ang resulta ay alon na bumabagsak sa sarili, parang taong sinisipa ang sariling paa mula sa ilalim. At ngayon, ang Grimelkin ay nakikipaglaban sa mga alon mula sa iba't ibang direksyon na nagpapalakas sa isa't isa. Ang agos ng tubig na nagdudulot ng alon na bumabagsak sa bangka ay pumipilit sa hulihan nitong tumagilid. Kaya ngayon si Grimelkin ay kailangang harapin ang huling puwersang magtatakda ng kanyang kapalaran. Inilipat ng mga taga-disenyo ng bangka ang focus sa mas malapad na gitna para mapahaba ang waterline at mapabilis ang bangka. Ganoon din sa mas mababaw na draft ng bangka sa ilalim ng waterline para mabawasan ang resistensya sa tubig. Ang mga pagbabagong ito sa disenyo ay nagbigay daan sa mas mabilis na bangka, ngunit itinaas din nito ang sentro ng grabidad ng sasakyan. Sinusukat ang katatagan ng bangka batay sa saklaw nito. Ang bangka na may saklaw ng katatagan na 150 degrees ay nangangahulugan na kahit tuluyang tumagilid ang bangka, ang galaw ng mga alon ay magpapagalaw dito ng sapat upang bumalik ito sa tamang posisyon. Pero ang Grimelkin ay may mas mababang saklaw ng katatagan, halos 70 degrees lang, kaya napakadaling matumba. Kapag tumilapon siya, tsamba na lang kung makakabalik sa ayos. Ngayon, magsisimula na ang laban para sa buhay ni David at ng grupo niya. Laban sa kanila ang lahat ng posibilidad at halatang pagod na ang tripulante dahil sa walang humpay na bagyo. May palatandaan na sila ng hypothermia at muntik na ring malunod ng ilang beses. Habang hinahampas ng alon ang bangka, nagpasya si David na magpadala ng mayday call. Siya at ang anak niyang si Mateo, 17 taong gulang, ay bumaba sa ilalim ng deck para tumawag. Nanatili sina Nick, Mike, Dave at Jerry sa deck at dinala ang life raft sa cockpit. Ang cockpit ay bahagi ng yate na may manibela at upuan ng mandaragat. Hindi nila inilunsad ang life raft, inilabas lang ito at handang gamitin sa ilalim ng deck. Nag-mayday call si David, tapos naghanda sila ni Matthew para sa isa pang knockdown. Hindi idinisenyo ang imbakan ng bangka para sa tuluyang pagtaob, kaya nagkalat ang gamit sa kabina. Tinamaan ng lata ng pagkain ang ulo ni David at nabali ang bungo niya. Hinila ni Matthew ang ama pabalik sa cockpit. Isa pang alon ang tumama at hindi na bumalik sa dating posisyon ang bangka. Pinalad si Matthew na makahanap ng bulsa ng hangin sa ilalim ng tumaob na cockpit. Matapos ang ilang sandaling pagsisikap na manatiling nakalutang, lumitaw si Nick sa parehong cockpit. Nakatali ang tripulante sa bangka gamit ang harness, kaya nananatili sila sa loob. Ngunit ngayon, ito rin ang pumipigil sa kanilang makalabas mula sa tumaob na bangka. Pagkatapos, bumigay ang palo at nahiwalay sa bangka. Agad nagbago ang sentro ng grabidad, nawala ang bigat ng palo at bumalik sa ayos ang bangka. Tinutulungan ni Mateo ang mga kasamahan papasok sa cockpit ng bangka. Napansin niyang nakalutang nang nakadapa sa dagat ang katawan ng kanyang ama, ngunit alam niyang hindi niya ito mahihila paakyat. Hindi siya nakakabit nang tumaob ang bangka, kaya palutang-lutang na siya at hindi na muling makikita. Wala nang buhay sina Nick at Jerry sa cockpit. Agad inihagis ni Mike at Dave ang life raft sa tubig at hinila ang tali para lumaki ito. Sumigaw sila kay Mateo na tumalon.
At lumingon si Mateo kina Nick at Dave. Nag-aalangan siya kung mananatili sa bangka kasama ang mga katawan ng kaibigan o lilipat sa life raft kasama sina Mick at Dave. Sa gitna ng tensyon, tumalon siya sa life raft kasama ang dalawang mandaragat. Sa mga sumunod na oras, palutang-lutang ang life raft palayo sa Grimalcan habang binabayo ng bagyo ang mga katawan ni Nick Ward at Jerry Wink. Pagkamulat ni Nick, tiningnan niya ang Grimalkin kung may buhay pa, pero sila lang ni Jerry ang naroon. Ayon sa libro ni Nick na Left 4 Dead, buhay pa si Jerry nang magkamalay siya. Ilalagay ko ang link ng libro sa ibaba. Isa ito sa pinakamagandang salaysay na nabasa ko tungkol sa trahedya ng Fastnet 79. Nang makita ng helikoptero ang Grimalkin, patay na si Jerry. Nagbago ang kultura ng offshore racing sa pagdaan ng panahon. Ang International Offshore Rule na panuntunan para sa pagsukat ay nag-evolve tungo sa mas holistikong pananaw sa kahandaan ng isang sasakyang dagat para sa offshore racing. Ang International Measurement System or International Measurement System ay tuluyang pumalit sa International Offshore Rule. Mas malawak ang saklaw ng International Measurement System sa pagtingin sa paglahok sa karera, kabilang ang emergency system ng barko, pagtatapos ng kuponan sa qualifying na karera, at antas ng katatagan ng sasakyang dagat. Bukod dito, mas handa na ang mga skipper na kanselahin o ipagpaliban ang karera kapag matindi ang inaasahang panahon. Sa ilang sumunod na karera, nagpasya ang mga skipper na tumigil at pumunta sa pinakamalapit na pantalan para sumilong. Kapag may paparating na masamang panahon, mas nagiging maingat ang mga tripulante sa kaligtasan tulad ng pagbili ng sariling life jacket at harness kaysa umasa lang sa gamit ng bangka. Hindi mo masasabi na lahat ng mga bagay na ito ay direktang dulot ng Fastnet, pero tiyak na may naging bahagi ito. Ang paglalayag sa dagat ay laging mapanganib. Pero kung ikukumpara mo ang trahedya ng Fastnet, 79 sa trahedya ng Sydney to Hobart, 78 na may katulad, kung hindi man mas malalang sistema ng bagyo, makikita mo ang ilang pagkakaiba. Sa karera ng Sydney to Hobart, 78, tanging 18% lang ng mga kalahok ang natumba ng 70 degrees kumpara sa 48% noong trahedya ng Fastnet 79 at 3% lang ang tuluyang na-invert kumpara sa 18% sa Fastnet. Siyempre, hindi mo pwedeng direktang ikumpara ang isang bagyo o karera sa iba. Sa huli, kapag naglayag ka, nasa iyo ang responsibilidad na maintindihan ang mga limitasyon ng iyong sasakyang pandagat at maging handa sa anumang kondisyon na maaaring dumating. Lalagay ko ang mga link ng sources ko sa description. Hindi ako sasali dito kung alam ko lang na ganito kahirap. Malungkot ang kwento ng Sydney to Hobart 78 yacht race. 6 ang namatay, 5 bangka ang lumubog at 55 mandaragat ang nailigtas. Ang Sydney to Hobart Yacht Race ay taunang kaganapan ng Cruising Yacht Club of Australia na nagsisimula sa Sydney tuwing Boxing Day. Pagkatapos, tutuloy ito patimog sa Tasman Sea, daraan sa Bass Strait papuntang Storm Bay at pataas sa Derwent River. Nagtatapos ito sa Hobart, Tasmania. Ang karera ay sumasaklaw ng tinatayang 630 nautical miles. Malawak itong itinuturing bilang isa sa pinakamahirap na yacht race sa buong mundo. Noong Disyembre 1978 ginugol ni Gary Shipir, pulis ng Victoria, ang Pasko kasama ang asawang si John at mga anak na sina Clinton at Justin. Binuksan nila ang mga regalo sa ilalim ng Christmas tree at nag-lunch kasama ang pamilya. Kinabukasan, tapos na ang selebrasyon. Nagpaalam ang mga bata sa kanilang tatay at binati ng good luck. Masyado pa silang bata para lubos na maintindihan kung saan pupunta ang kanilang tatay o ang mga panganib na maaaring harapin nito. Pero nararamdaman nila ang bigat ng sitwasyon mula sa kanilang mga magulang at pamilya. Kailangan nang kalimutan ni Gary ang mga selebrasyong iyon at mag-focus sa karera. Nagtipon ang mga mandaragat sa Cruising Yacht Club of Australia sa Sydney para sa huling pagpupulong at binigyan ng babala tungkol sa low-pressure system sa silangang baybayin. Sa 1,300 sa Sydney Harbour, pumutok ang starter gun at 115 yate ang naglayag silangan palabas ng Sydney Harbour papuntang Tasman Sea. Kinuha ko ang bangka ng anak ko para ipakita kung paano gumagana ang mga punto ng paglalayag.
Ang hangin ay galing kanluran hilagang kanluran. Pinupuno ang layag mula sa starboard aft quarter. Tinulak ng hangin ang mga yate mula likod at bahagyang kanan. Nilalabas nila ang layag para saluhin ang hangin kapag ito'y mula sa likod na komportabling punto ng paglalayag. Ang punto ng paglalayag ay ang direksyon ng yate kaugnay ng direksyon ng hangin. Ang dahilan kung bakit komportable ang sumusunod na hangin ay dahil ang yate ay nakalapat at pantay sa tubig at dahil ang yate ay papunta sa parehong direksyon ng hangin. Hindi mo nararamdaman o naririnig ang hangin sa iyong muka. Noong 1978 si Larry Ellison ang punong opisyal sa teknolohiya at pangunahing may-ari ng Oracle. Sa edad na 25, bumili siya ng unang yate at sumali sa halos lahat ng pangunahing karera ng paglalayag sa mundo. Noong 1970, nanalo si Ellison ng 5 Maxi World Championships gamit ang 78 piyeng yate na Sayonara. Ngayon, pinapalayag ni Ellison ang Sayonara mula Sydney at lumiliko sa kanan. Habang naglalayag patimog sa baybayin ng Tasman Sea patungong Bass Strait, lumiliko at nagbabago ang direksyon ng layag. Halos direkta nanggagaling ang hangin mula sa kanluran. Tumama ito sa gilid ng yate. Ibig sabihin, halos direkta itong nanggagaling mula sa tagiliran ng yate, hindi mula sa harap o likod. Hinigpitan ni Ellison ang layag para umabot ito sa 45 degree na anggulo mula sa direksyon ng bangka. Kahit tagiliran ng hangin, ito ang pinakamabilis na posisyon ng paglalayag dahil ang hangin sa ibabaw ng layag ay lumilikha ng mababang presyon at hinihila ang layag na parang pakpak ng eroplano. Ang mababang presyon sa harap ng layag ay nagdudulot ng vacuum at hinihila ito pasulong. Sa parehong 45 degree na anggulo sa bangka, nagsisimula ng tumagilid ng bahagya ang bangka. Ibig sabihin ay hindi na ito pantay na nakalutang sa tubig. Medyo nakatagilid ito sa tubig dahil hinihila ng hangin ang layag, habang ang keel sa ilalim ang nagsisilbing panimbang at gabay sa tubig tulad ng timon. Ang mababang presyon sa harap ng layag ang humihila rito paabante at binabalanse ito ng keel kaya tuloy-tuloy ang pag-usad. Habang lumalakas ang hangin at unti-unting dumidilim ang kalangitan, ang Sayonara ay umaabot ng mahigit 21 knots na halos 25 milya bawat oras. Karamihan sa mga yate para sa libangan ay umaabot lang ng 5 knots. Namumuuna ang mababang presyon mula sa bagyong pinaghandaan nila. Sa 01:00 ng umaga ng ika-27, tinukoy ng navigator ni Ellison ang kanilang lokasyon at iniulat ito kay Ellison. Pagkatapos ng 12 oras sa karera, mas higit pa sila sa doble ang bilis kumpara sa may hawak ng record, sabi ni Ellison. Hindi naman talaga dapat ganun kabilis. Nagtataka siya kung kakayanin ng mas maliliit na yate ang malalakas na hangin. Hindi niya maaring sabihin sa ibang kalahok kung gaano kalakas ang hangin dahil sa patakaran ng karera. Ang pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa lagay ng panahon ay maaaring magbigay ng kalamangan sa ibang mga kalahok o kaya naman maaaring magbigay ng maling impormasyon ang isang yate para magkaroon sila ng sariling kalamangan. Bawal magbahagi ng impormasyon ang mga yate tungkol sa lagay ng panahon o kondisyon ng dagat. Kadalasan, ang mga low pressure system o malamig na hangin ay dumadaan sa timog ng Australia at unti-unting nawawala o mabilis umaalis. Madalas maranasan ng mga mandaragat ang ganitong panahon. Hindi man komportable, nagbibigay ito ng hangin para sa kapanapanabik na karera. Ayon sa race briefing, inaasahan ang masamang panahon at handa na ang mga tripulante sa magulong biyahe sa Bass Strait. Isa pang yate na papasok sa Bass Strait ay ang Sword of Orion. Sa timon ay si Glyn Charles, isang British Olympian na mandaragat. Nakalahok na si Glyn Charles sa Atlanta Olympics noong 1976 at naghahanda na siyang sumali sa 2000 Sydney Olympics. Sa 6.7 metrong yate para sa 2 tao, naramdaman na niya ang lumalakas na low pressure system kahit alam ng mga kareristang yate na may nabubuong low pressure system. Walang malinaw at tiyak na ulat tungkol sa dagat mula sa Weather Bureau. Alam ni na Ellison at Charles na dapat maghanda sa masamang panahon pero hindi binabanggit ng Weather Bureau ang bilis ng hangin o taas ng alon. Habang naglalayag sila patimog sa Tasman Sea, napoprotektahan sila ng lupa mula sa hangin na nagsisilbing harang at nagpapabagal dito. Ang hindi alam ni na Ellison at Charles ay papunta sila sa isang East Coast Low. Hindi tulad ng madalas na malamig na sistema ng panahon na nararanasan ng karamihan sa mga mandaragat sa Sydney to Hobart taon-taon. Ang East Coast Low na ito
ay nabuo sa isang ganap na kakaibang paraan. Isang malaking malamig na polar na hangin ang dahan-dahang tumutulak pahilaga pagdating sa katimugang Australia. Ang mas mainit na kalupaan ay tumutulak pabalik na nagpipilit sa malamig na hangin na umakyat sa itaas na bahagi ng hemisphere. Isang malaking malamig na hangin ang humihiwalay at dahan-dahang dumadaloy sa Australia, lumilikha ng matinding low pressure cell na hindi agad nawawala. Bukod dito, may mataas na pressure ng mainit na hangin mula sa Ecuador na nauna sa low pressure system. Ang panahon sa Bass Strait ay dulot ng mabagal na matinding low pressure na kasalubong ng matinding high pressure. Hindi ito agad nawawala kaya mas tumatagal at lumalakas ang alon sa dagat. Ang surface current mula kanluran hanggang silangan sa Timog Australia ay sinasabayan ng hangin at alon na papuntang hilagang silangan. Ang hangin sa Wilson's Promontory ay umaabot sa 70 knots at ang mga alon ay tinatayang 30 metro ang taas. Ang 115 yate na flotang ito ay naghati na sa 3 grupo. Ang mga nauuna ay papasok na sa Bass Strait sa unang bahagi ng ika-27. Ang hangin na umiihip sa strait ay hindi nahaharangan ng anumang kalupaan, habang ang mga nangunguna ay nagsisimulang maglayag papasok sa strait. Iniiwan nila ang proteksyon ng lupa at ang hangin ay lumalakas mula 30 hanggang 60 knots sa ilang minuto. Hinahampas ng mga alon at hangin ang mga yate mula sa gilid, kaya't napapaikot sila sa mga alon habang tinutumba naman sila ng hangin. Parehong direksyon ang pinanggagalingan ng hangin at alon sa Bass Strait. Ang mga yate ay Nakahilig na sa kanilang beam-on na posisyon ng paglalayag. Ngayon ay delikado na rin silang gumugulong sa gilid ng mga alon. Ang yate na Sword of Orion ay nasa Bass Strait kasama si Glyn Charles sa timon. Umaabot sa 80 hanggang 70 knots ang hangin. Ilang beses nang natumba ang yate. Alam ni Glyn na dapat nilang ipaalam ito sa iba pang flotila. Ngunit ang pagtawag sa radyo ay magre-resulta ng diskwalifikasyon kahit makaligtas sila. Ang kasintahan niyang si Annie ay mandaragat din. Gagawin ba niya ang tawag? Naisip ni Glyn ang ina at kapatid niya sa Inglaterra. Dapat alam ng mandaragat na kaya nilang harapin ang hamon ng dagat. Kapag tumawag sila sa radyo, tinatanggap nilang talo sila para lang mabigyang babala ang natitirang flotang kasama nila. Sa pinakamabuti, haharapin mo ang kahihiyan ng pagsuko. Sa pinakamalala, tatanggapin mo ang sariling kamatayan. At kailangan mo pa ring maglayag dito. Alam mong sumuko ka na. Si Pulisyang Gary Shipper ay crew ng 12-5 metrong yate. Hamunin muli, maglayag papasok sa base. Kipot, hamunin muli, lumaban sa malalakas na hangin at malalaking alon. Habang binabaha ang deck ng alaisa ng madaling araw, nagtatrabaho si Shipper doon. Wala siyang anumang gamit pang kaligtasan, wala siyang buoyancy vest, hindi siya nakakabit sa deck gamit ang harness at tether, at wala rin siyang EPIRB o emergency position indicating radio beacon. Sa gitna ng gabi, tinulak ng malalakas na alon at hangin ang bangka ng Challenge ng lampas 70 degrees muli. Nahulog si Shipper mula sa mataas na bahagi ng yate sa madilim na dagat nang mawala ang deck na inuupuan niya. Narinig ni Shipper na may sumigaw ng tao sa dagat. Nawala ang boses sa likod ng ugong ng mga alon at hangin. Habang pilit niyang pinalulutang ang ulo sa tubig, iniisip niya kung paano siya mahahanap at masusundo ng bangka. Parang mga bangin ang mga alon, nawawala ang bangka sa pagitan ng mga alon at muling lumilitaw habang tinatabunan siya ng mga alon. Dahil walang electronic na pantukoy ng lokasyon, naiwan mag-isa si Shipper sa gitna ng maalong dagat. Naalala niya ang waterproof na flashlight na dala niya. Ito lang ang gamit niyang pantukoy ng lokasyon sa mga tripulante. Sa gitna ng sobrang dilim at marahas na alon, halos kalahating oras siyang nasa tubig. Ang mga tripulante ay nagsagawa ng textbook na pagsagip, pinaikot ang bangka at halos eksaktong napunta sa ibabaw niya. Muli, pinaikot nila ang bangka para tangayin siya ng alon papasok. Umabot sa 70 knots ang hangin at higit 30 metro ang taas ng mga alon. Si Don Buckley ay nasa ilalim ng deck ng yate na B-52. Ang bangka ay bumaligtad ng higit sa 70 degrees nang ilang ulit lumubog ang layag at umakyat sa malaking alon. Sumigaw ang timonero, "Mag-ingat!" Bumagsak ang B-52 mula sa tuktok ng alon at lumagpak sa tubig ng nakataob.
Napalitan ang malakas na hangin at ulan ng tunog ng bangkang bumabangga sa tubig na parang aksidente sa sasakyan. Muling lumutang ang bangka pero puno na ito ng tubig at nagkalat ang gamit sa kabina. Sa deck, tinamaan ng kalan sa ulo ang isang babaeng crew at naipit siya sa ilalim ng tubig. Ang ulo naman ng isa pang lalaki ay naipit sa manibela. Tinanggal ni Don ang sarili sa harness at tumalon sa dagat kaya napalayo siya ng 40 metro mula sa bangka. Sa kabutihang palad, nakabalik siya at nakasampa muli. Sa Sword of Orion, nakipaglaban ang crew para mabuhay. Nilabag nila ang patakaran ng karera at iniulat ang lagay ng panahon sa fleet. Alam nilang tapos na ang karera para sa kanila. Si Jeff Hill sa Antipodes, Sydney, at ang natitirang fleet ay hindi pa nakapasok sa Bass Strait pero nakakaranas na ng matitinding kondisyon. Narinig ni Jeff ang tawag sa radyo. Noong 1700 ng Disyembre 27, naglabas ng pangkalahatang Mayday ang mga autoridad ng Australia. Nagpatuloy si Jeff sa paglalayag patimog. Siya at ang crew niya ay naglaan ng maraming oras at pera sa karerang ito. At alam niyang minsan lang ito sa buhay para sa ilan sa kanila. Kung aatras sila, uuwi sila. Nagtatanong siya kung kaya nilang tapusin ito sa Bass Strait. At iniisip din kung makakauwi silang buhay. Hindi niya kayang harapin ang pamilya ng kanyang crew kung may mangyari sa kanila. Umatras siya sa karera at nagtungo sa pinakamalapit na ligtas na daungan sa Eden. 39 sumunod ang ibang yate. Alam nila na mas mahalaga ang kanilang buhay kaysa sa pagmamataas na maglalagay pa sa kanila sa mas malaking panganib. Patuloy na nakikipaglaban para mabuhay sina Glyn Charles, Larry Ellison at Gary Shipper sa Bass Strait. Natumba ang yate na Winston Churchill matapos bumagsak mula sa alon. Nagmadali ang 9 na tripulante ihanda ang life raft habang pumapasok ang tubig sa yate. Ang pag-abandona ng yate sa malakas na panahon ay parang pagtalon mula sa matibay na deck papuntang inflatable raft na ang pagitan lang sa tubig ay manipis na plastic. Habang sumasakay sila sa life raft, nagtataka silang makikita pa ba nila ang kanilang pamilya. Ang 630 nautical mile na pakikipagsapalaran ay nauwi na sa isang laban para sa kaligtasan at lalo pa itong lumalala. Walang tigil na nagko-coordinate ng mga pagsagip sa radyo ang mga volunteer ng Coastal Patrol sa Eden. 35 na military at sibilyang eroplano at 27 na barko ng Royal Australian Navy ang sumali sa pagsagip. Tinangay ng alon si Glyn Charles mula sa Sword of Orion at nalunod. Hindi na na-recover ang kanyang katawan. Hindi na ilibing ni Glyn ang kanyang ina at kapatid na babae. Sakay ng yate na Winston Churchill, nagawang makasakay ng koponan sa kanilang mga life raft. Ngunit isa sa mga life raft ay natumba sa mga alon at napunit. 3 tripulante ang nalunod nang gumulong sa alon ang yate na niad matapos mawalan ng palo. Inatake sa puso ang kapitan at isang tripulante ay malubhang nasugatan matapos mahulog at mailigtas sa dagat. Si Gary Shipper ng Challenge ay muling nagtapos sa ika-24 na pwesto. Makakasama ulit siya ng kanyang asawa at mga anak ngayong Pasko. Ang Sydney to Hobart 78 yacht race ang naging pinakamalaking operasyon ng pagsagip sa panahon ng kapayapaan sa Australia na may halos 1,000 tauhan ng pagsagip. Nasagip ng mga barko at helikopter ang 55 mandaragat mula sa kanilang yate. 115 yate ang nagsimula sa karera, 5 ang lumubog, 7 ang iniwan at 50 ang umatras sa Eden. Sa kabila ng lahat, 44 na yate ang nakarating sa finish line. Si Larry Ellison, sakay ng Sayonara, ang unang tumawid sa linya noong alas 8 ng umaga, Disyembre 20, ngunit walang pagdiriwang ng tagumpay. Ang ika-44 at huling yate na dumating, ang Misty, ay tumawid sa linya makalipas ang 2 araw sa Hobart. Noong ika-31 ng Disyembre, binago ng trahedya sa Sydney to Hobart, 78 ang karera ng mga yate. Mula noon, gumanda na ang mga kagamitan, mas magagandang life jacket, mas matitibay na harness, personal na e-verbs, mas mahusay na edukasyon at pagsasanay, at mas detalyadong datos ng panahon. Nagbago ang koordinasyon ng mga serbisyo ng panahon at tagapag-organisa ng karera para makapagbigay ng detalye sa taas ng alon at bilis ng hangin. Binago na rin ang patakaran. Dapat nang ipaalam ng mga yate sa grupo kung may hangin na higit 40 knots.
Nagpatuloy si Gary Shipir sa paglalayag at pagsusulong ng kaligtasan sa dagat hanggang sa siya ay pumanaw noong 2010. Noong Disyembre 34 na araw, matapos magsimula ang karera, isinagawa ang pampublikong paggunita sa Constitution Dock para alalahanin ang 6 na nasawing mandaragat. Nagbasa ng pahayag si Hugo van Kretschmar, komandor ng Cruising Yacht Club of Australia na nag-organisa ng karera. Mike Bannister, John Dean, Jim Law, Glenn Charles, Bruce Guy, Phil Skeggs. Naway pagpalain ng payapang dagat at banayad na hangin ang paglalakbay na inyong sinimulan ngayon. Naway hindi mo kailangang magbawas ng layag o magpalit ng head sail sa gabi. Naway laging mainit at tuyo ang iyong higaan.